tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong balita ang sumalubong sa ating ngayong araw mula sa gitnang silangan. Hindi bababa sa 30 sundalo ng pamahalaan ng Yemen ang kumpirmadong napatay sa magkakahiwalay na marahas na pag-atake sa mga kampo militar sa bansa. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang binalitaang bilang ng mga nasawi ay inaasahang tataas pa dahil sa dami ng mga sugatan na kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon sa iba't ibang pagamutan sa rehiyon. Naganap ang mga nakamamatay na pag-ataking ito sa mga estratehikong lalawigan ng Marib at Hadramaut noong Huwebes. Ang mga lugar na ito ay kilalang baluarte ng mga puwersa ng pamahalaan na kinikilala ng internasyonal na komunidad. Ayon sa mga lokal na saksi, nayanig ang buong paligid ng magkasunod na sumabog ang mga pasilidad ng militar na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mga kalapit na pamayanan ng mga sibilyan. Hindi nagtagal pagkatapos ng insidente, formal na inako ng grupong Houthi ang responsibilidad sa mga pag-atake. Ang Houthi, na kilalang kaalyado at sinusuportahan ng Iran, ay nagpahayag na gumamit sila ng mga sopistikadong ballistic missile at drone. Ang kanilang pangunahing target ay ang tinatawag nilang mga deployment ng militar ng Saudi Arabia na nakatalaga sa dalawang nabanggit na lalawigan. Partikular na tinukoy ng pamunuan ng Houthi ang mga lokasyon ng Al-Ruwaik, Al-Abro at Al-Thaniya bilang mga pangunahing target ng kanilang operasyon. Ayon sa kanilang propaganda, ang mga lugar na ito ay nagsisilbing konsentrasyon ng mga sundalong Saudi. Gumamit sila ng kombinasyon ng mga drone na may dalang bomba at mga tumpak na missile upang magdulot ng malaking pinsala sa mga depensa ng kanilang mga kalaban. Sa kanilang opisyal na pahayag, ipinagmalaki pa ng Houthi na daan-daang mandirigmang nakahanay sa koalisyon ng Saudi ang napatay o nasugatan sa operasyong ito. Bukod sa mga buhay na nawala, sinabi rin ng grupo na matagumpay nilang nawasak ang ilang mahahalagang kampo militar, mga imbakan ng armas at bala, pati na rin ang mga sasakyang pandigma na ginagamit ng mga sundalo ng pamahalaan sa naturang rehiyon. Gayunpaman, mahalagang isaisip na ang mga ulat at pahayag na ito mula sa panig ng Houthi ay hindi pa agad mabeberipika ng independyente na mga mamamahayag ng Reuters. Sa mga ganitong uri ng digmaan, madalas na pinalalaki ng bawat panig ang bilang ng mga nasawi sa hanay ng kalaban upang mapanatili ang moral ng kanilang mga tauhan at ipakita ang kanilang lakas sa harap ng media at ng buong internasyonal na komunidad. Idinepensa naman ng grupong Houthi ang kanilang ginawang marahas na hakbang. Ayon sa kanila, inilunsad nila ang operasyon matapos matukoy ang isang malaking build-up o pagtitipon ng mga sundalong Saudi. Naniniwala ang Houthi na ang pagtitipong ito ay paghahanda para sa isang malawakang opensiba laban sa mga teritoryong kasalukuyang nasa ilalim ng kanilang kontrol, kaya naman nagpasya silang unahan ang posibleng pag-atake. Dahil sa biglaang trahedya, agad na nagpalabas ng emergency order ang Health Minister ng Yemen. Inutusan niya ang lahat ng pasilidad, pangkalusugan at ospital sa Marib at Hadramaut na itaas sa pinakamataas na antas ang kanilang kahandaan. Layunin nitong matiyak na mabilis at sapat na magagamot ang mga sugatang sundalo na patuloy na dinadala mula sa mga pinangyarihan ng madugong pagsabog at labanan. Kasabay nito, mariing kinundena ng pamahalaan ng Yemen ang mga pag-atake. Binigyang diin ng Health Minister na ang mga target ay mga posisyong militar sa Al-Ruwaik at Al-Abro na tumutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang ganitong uri ng pag-atake ay tinawag ng pamahalaan na isang duwag na gawaing naglalayong sirain ang anumang natitirang pagkakataon para sa kapayapaan at katatagan sa naghihirap na bansa. Hindi rin nagpahuli ang internasyonal na komunidad sa pagtugon sa insidente. Ang US mission sa Yemen ay agad na nagpahayag ng kanilang malalim na pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Sa kanilang opisyal na pahayag, tahasang sinabi ng Estados Unidos na ang pag-ataking ito ay isa na namang malinaw na halimbawa ng terorismo ng Houthi laban sa mamamayang Yemeni na nagnanais lamang ng kapayapaan. Ang panibagong karahasang ito ay nagaganap sa gitna ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Kamakailan lamang nagdeklara ang grupong Houthi ng isang naval blockade o pagharang sa mga barko sa Red Sea laban sa Saudi Arabia. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang industriya ng pagpapadala ng mga kalakal dahil ang Red Sea ay isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa buong mundo. Ikinatwira ng Houthi na ang blockade na ito ay tugon lamang sa ginagawa umanong pagkubkob o siege ng Saudi Arabia sa Yemen na nagpapahirap sa pagpasok ng pagkain at gamot.
Gayunpaman, ang alegasyong ito ay mariing itinanggi ng pamahalaan sa Riyadh. Ayon sa Saudi Arabia, ang kanilang mga patakaran ay naglalayong pigilan lamang ang pagpupuslit ng mga armas mula sa Iran patungo sa mga kamay ng mga rebeldeng Houthi. Upang mas maunawaan ang malalim na ugat ng hidwaang ito, dapat nating balikan ang kasaysayan. Ang Saudi Arabia ay namumuno sa isang koalisyong militar sa Yemen simula pa noong taong 2015. Ang koalisyong ito ay binuo upang suportahan ang lehitimong pamahalaan ng Yemen na kinikilala ng United Nations laban sa lumalawak na impluensya ng mga rebeldeng Houthi na sumakop sa maraming bahagi ng bansa. Nagsimula ang malawakang krisis ng agawin ng mga rebeldeng Houthi ang kontrol sa kabiserang lungsod na Sanaa noong taong 2014. Dahil dito, napilitang lumikas ang opisyal na pamahalaan. Ang pag-agaw na ito sa kapangyarihan ang naging mitsa ng isang mahabang digmaang sibil na nagbunsod sa pagpasok ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi upang ibalik ang pamahalaan, ngunit lalo lamang tumindi ang labanan. Ang matagal ng digmaang ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa buong Yemen. Ayon sa United Nations, ang bansa ay nakararanas ng isa sa pinakamalalang krisis sa makataong kalagayan at ekonomiya sa buong mundo. Milyon-milyong mamamayan ang walang sapat na pagkain, malinis na tubig at medikal na pangangalaga, habang ang infrastruktura ng bansa ay halos tuluyan ng nawasak dahil sa walang humpay na labanan. Ang mga lalawigan ng Marib at Hadramaut, kung saan naganap ang huling pag-atake, ay may napakahalagang papel sa ekonomiya ng Yemen. Ang Marib ay mayaman sa langis at gas at ito ang huling pangunahing kuta ng pamahalaan sa hilagang bahagi ng bansa. Ang pag-atake sa mga lugar na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Houthi na palakasin ang kanilang kontrol at posisyon sa mga estratehikong lugar ng bansa. Ang panibagong serye ng karahasan ay naglalagay din sa malaking panganib sa mga diplomatikong pagsisikap na wakasan ang digmaan. Sa nakalipas na mga buwan, may mga lihim na pag-uusap para sa isang permanenteng tigil putukan. Ngunit sa paggamit ng mga ballistic missile at drone ng Houthi, tila lumalabo ang pag-asa na makakamit ang isang mapayapang resolusyon sa pagitan ng mga naglalaban ng paksyon sa lalong madaling panahon. Habang nagpapatuloy ang labanan sa larangan ng militar at politika, ang mga ordinaryong mamamayan ng Yemen ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Ang takot sa mga susunod pang pag-atake ay nagdudulot ng panibagong bugso ng mga bakwit o internally displaced persons na napipilitang iwan ng kanilang mga tahanan ng walang kasiguruhan kung may babalikan pa silang tirahan o pamilya sa kanilang pag-uwi. Ang epekto ng sigalot na ito ay lumalampas din sa mga hangganan ng Yemen. Ang destabilisasyon sa rehiyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na tiyak na mararamdaman din nating mga mamamayan dito sa Pilipinas. Ang seguridad sa mga daan ng pandagat tulad ng Red Sea ay kritikal para sa maayos na daloy ng kalakalan sa pagitan ng Asya, Gitnang Silangan at Europa. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa Yemen at ang magiging tugon ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia sa marahas na pag-ataking ito. Mananatili kaming nakatutok upang maghatid sa inyo ng mga pinakabagong impormasyon tungkol sa isyong ito na may malaking epekto sa kapayapaang pandaigdig. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating ulat ngayong araw dito sa ating espesyal na balita. Isang napakahalagang balitang pandaigdig ang ating tututukan ngayon dito sa ating programa. May pag-asa ng muling magbukas ang madiskarteng Strait of Hormuz matapos ang ilang buwang matinding tensyon, ngunit nahaharap ito sa mga balakid dahil sa magkakaibang interes ng United States, Iran at Oman. Bagamat may mga positibong senyales, bawat panig ay may kani-kanilang layunin sa pamamahala. Nagsimula ang bagong pag-asa matapos magpahayag si US President Donald Trump na maganda ang takbo ng pakikipag-usap sa Iran at malapit nang maabot ang isang kasunduan. Ayon kay Trump, muling bubuksan ng Hormuz sa lalong madaling panahon kung hindi ay makakatanggap ang Iran ng napakatinding ganti mula sa puwersang Amerikano. Ang pahayag na ito ay nagbigay daan sa mga diplomatikong hakbang upang maiwasan ang tuluyang krisis sa kalakalan. Kasunod nito, inanunsyo ng pamahalaan ng Iran na nagkasundo sila ng Oman sa isang balangkas ng plano para sa ruta ng mga barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, mariing nilinaw ng Tehran na walang kinalaman ang Estados Unidos sa prosesong ito. Patuloy ring itinanggi ng Iran na may direktang negosasyon sila sa Washington at nagbabala na ang panggigipit ng militar ng Amerika ay maaaring makasira sa takbo ng usapang pangkapayapaan sa rehiyon. Ang Strait of Hormuz ay tinuturing na pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo, kung saan dumaraan ang halos 20% ng kabuang supply ng langis sa daigdig.
Kaya naman ang anumang banta ng pagsasara rito ay agarang nagpapataas sa presyo ng petrolyo na direktang nakaaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas at iba pang bansa. Ang muling pagbubukas nito ay inaasahang magpapatatag sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, ngunit ano nga ba ang tunay na nais ng Iran sa usaping ito? Para sa Tehran, ang pagpapanumbalik ng biyahe sa Hormuz ay bahagi lamang ng mas malaking plano. Nais nilang magkaroon ng karapatang maningil ng bayarin sa lahat ng barkong dadaan sa Kipot. Bagamat wala pang pinal na mekanismo, sinabi ng mga opisyal ng Iran na ang hakbang na ito ay makatwiran para sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang sariling teritoryo. Ayon sa isang opisyal, ang singilin ay ibabatay sa laki ng barko, uri ng kargamento at iba pang kondisyon sa paglalayag. Ipinapaliwanag nito kung bakit tinutulan ng Tehran ang pagdaan ng mga barko sa timog na bahagi ng Hormuz na sakop ng Oman. Para sa kanila, ang pag-iwas sa kanilang pamamahala ay paglabag sa kasunduang tigil putukan na naunang nilagdaan kasama ang Estados Unidos upang mapanatili ang kapayapaan sa daigdig. Upang maisakatuparan ito, itinatag ng Iran ang Persian Gulf Management Authority. Iginiit ng Tehran na ang lahat ng dayuhang barkong dadaan sa Strait of Hormuz ay obligadong makipag-ugnayan sa ahensyang ito upang matiyak ang ligtas na paglalayag. Ito ay malinaw na hakbang ng Iran upang maipakita ang kanilang soberanya at kontrol sa isa sa pinakamahalagang estratehikong daan ng pandagat sa buong mundo sa kasalukuyang panahon. Mariing ipinahayag ng pamahalaan ng Iran na ang sitwasyon sa Hormuz ay hindi nababalik sa dati, kung kailan malayang nakadaraan ng mga barko ng walang regulasyon. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghai, ang pakikipag-usap sa Oman ay naglalayong protektahan ang soberanya ng Tehran habang isinasaalang-alang din ang pangkalahatang seguridad at interes ng dalawang magkapitbahay na bansa sa buong gitnang silangan. Ayon kay Trita Parsi ng Quincy Institute, sinusubukan ng Iran na gawing pangmatagalang impluwensyang pampolitika at institusyonal ang kanilang mga nakamit na bentahe sa panahon ng digmaan. Sa pamamagitan ng bagong mekanismo ng pamamahala, layo ng Iran na panatilihin ang kontrol sa Kipot nang hindi na kinakailangang gumamit pa ng puwersang militar tulad ng kanilang ginawa nitong mga nakaraang buwan ng madugong labanan sa dagat. Matapos ang mahigit 5 buwang pakikipagbakbakan sa US, itinuturing na ngayon ng Iran ang Strait of Hormuz bilang kanilang pinakamahalagang baraha. Ayon kay Mohsen Rezaei, tagapayo ng kataas-taasang pinuno ng Iran, ang kipot na ito ay mas mahalaga pa sa dose-dosenang bombang nuklear dahil ito ang pangunahing haligi ng kanilang depensa at instrumento upang pigilan ang anumang pananalakay ng mga dayuhang puwersa sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang layunin ng Estados Unidos ay lubos na salungat dito. Iginigiit ng Administrasyong Trump na ang lahat ng komersyal na barko ay dapat magkaroon ng ganap na kalayaan sa paglalayag sa Hormuz nang walang pahintulot mula sa Iran at nang walang binabayarang buwis o bayarin. Para sa Washington, ang Kipot ay isang internasyonal na daanan na hindi dapat ariin o kontrolin ng iisang bansa lamang sa anumang paraan. Nagbabala rin si U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang pagpapahintulot sa Iran na kontrolin at maningil sa Hormuz ay magtatakda ng isang mapanganib na halimbawa para sa iba pang estratehikong kipot sa buong mundo. Ayon sa kaniya, hindi papayag ang Amerika na gamitin ng anumang bansa ang dahas upang gipitin ang pandaigdigang kalakalan at kontrolin ang mga kritikal na ruta ng transportasyon ng enerhiya sa karagatan. Dahil dito, ginamit na ng Estados Unidos ang iba't ibang taktika upang pilitin ang Iran na buksan ang kipot. Kabilang dito ang mga pag-atake ng militar, pagpapatupad ng pagharang sa karagatan, at maging ang matitinding banta ng pagkawasak ng ekonomiya. Gayunpaman, dahil sa matigas na paninindigan ng Tehran, napilitan ng Washington na muling pag-isipan ang kanilang mga estratehiya upang maiwasan ang mas malaking digmaan. Dahil sa patuloy na tensyon, may mga ulat na nagpapahiwatig na lumalambot na ang posisyon ng Amerika. Pinag-aaralan na ngayon ng Washington ang isang kompromiso kung saan ang mga barkong papasok ay gagamit ng hilagang ruta sa teritoryo ng Iran habang ang mga palabas naman ay dadaan sa timog na bahagi na sakop ng Oman. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng paghahanap ng praktikal na solusyon sa matagal ng krisis sa rehiyon. Ang pagbabagong ito sa panig ng Amerika ay bunsod na rin ng matinding presyur sa loob ng kanilang bansa. Nais iwasan ng White House ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na maaring magdulot ng implasyon sa buong daigdig. Bukod dito, ang paglulunsad ng bagong operasyong militar laban sa Iran ay may dalang malaking panganib sa ekonomiya at politika, lalo pat papalapit na ang gaganaping midterm election sa bansa.
Sa gitna ng magkasalungat na interes ng US at Iran, ang Oman naman ang nagsisilbing tulay upang maghanap ng mapayapang solusyon. Iminungkahi ng Muscat ang isang panrehiyong mekanismo ng pamamahala sa Strait of Hormuz sa halip na ibigay ang buong kontrol sa iisang bansa lamang. Layon ng Oman na magkaroon ng kolektibong responsibilidad ang mga bansa sa rehiyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng naglalayag sa kipot. Ang mungkahing ito ng Oman ay hango sa modelo ng Strait of Malacca kung saan ang Indonesia, Malaysia at Singapore ay nagtutulungan sa pamamahala. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga kontribusyon ng mga barko ay voluntaryo lamang at gagamitin para sa kaligtasan sa dagat, proteksyon sa kapaligiran at operasyon ng paghahanap at pagsagip sa halip na gawin itong isang sapilitang buwis o bayarin sa pagdaan na nais ipatupad ng Iran. Bagamat may pag-unlad sa mga negosasyon, marami pa ring mahahalagang issue ang hindi nalulutas. Ang pinakamalaking katanungan ay kung gaano kalaki ang magiging papel ng Iran sa bagong pamamahala. Bukod dito, hindi pa rin tiyak kung tatanggapin ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang mga napagkasunduan, lalo pat ang makapangyarihang puwersang militar na ito ay hindi direktang kasali sa mga diplomatikong usapan sa kasalukuyan. Marami pang ibang katanungan ang wala pa ring malinaw na sagot tulad ng kung paano isasagawa ang inspeksyon sa mga barko, kung aalisin ba ng US ang pagharang sa mga daungan ng Iran, at kung ibabalik ba ang kasunduan noong Hunyo. Ayon kay Abbas Aslani, isang eksperto sa gitnang silangan, ang mabilis na pagbabago mula sa labanang militar patungo sa negosasyon ay nagdulot ng malaking kawalan ng katiyakan sa buong rehiyon ng Gulf. Bilang pagtatapos, inilarawan ni Aslani ang sitwasyon sa Gulf na parang nakasakay sa isang roller coaster dahil sa pabago-bagong takbo ng mga pangyayari. Ang isang kasunduan sa Strait of Hormuz ay magandang simula, ngunit hindi ito ang kabuuang solusyon sa lahat ng problema. Gayunpaman, maari itong maging daan upang muling buhayin ang mga diplomatikong pag-uusap para sa mas malawak na kasunduang nuklear sa hinaharap sa pagitan ng mga panig.